Meron ako nakitang tatlong kababayan natin, Tatlong kababayan natin na subscriber ng ating channel na nagte-training na sa New Hope Transport. Hello sir, good afternoon. Wisconsin sir. I'm only allowed sir. Yung mga ganyan yung mga yan. Dito sa mga flat deck wala yan. Meron din ayan. Ito. Yung mga yan. Yung magkabilang yan, may nakapark dyan lahat na kotse. Yung sa, yan, kakaliwaan ko na to. And then may sumusungaw dyan na nanggaling doon, napupunta rito, mag-straight dito. Ayan, yan. Good afternoon mga kapatid, good afternoon. After 12 days of vacation, 12 days tayong nagbakasyon mga kapatid, galing ako sa labas. Grabe lamig. Nag-load check ako at saka city pot, So, nagbakasyon ako, kababalik ko. And alam nyo mga kapatid, natutuwa ako dahil kanina pagdating ko sa yard, sa opisina, meron ako nakitang tatlong kababayan natin, Tatlong kababayan natin na subscriber ng ating channel na nagte-training na sa New Hope Transport. So natutuwa ako dahil alam ko na sa pamamagitan ng platform natin, meron tayong kahit papaano nabibigyan ng impormasyon kung saan pwedeng mag-apply, kapag meron ka ng experience, class 1 license, at ikaw ay open work permit, at least open work permit or PR or citizen, sa mga kababayan natin na gustong mag-tracking, na merong experience na 1 year, pwedeng maka-cross ng US, at open work permit, PR or citizen, pwede silang mag-apply sa company namin, New Hope Transport. At shout out sa tatlong kababayan natin, kay Brad Sherwin, Ruel at William. So tatlo sila, meron pa daw isang hahabol, bali magiging 4 sila. Lahat sila mga veteranong truck driver. Veterano na sila. Matagal na sila dito sa Canada, may experience na sila sa flat deck, kaya natanggap sila kaagad dito sa sa company natin, At meron pang hahabol na isa. So kapag natuloy sila, magiging 4 doon plus 3, magiging 7 na kami na Pilipino sa New Hope. So nakakatuwa, dahil kahit papaano meron tayong mga kasamang kapwa nating Pilipino na kasama sa isang kumpanya. Masarap sa pakiramdam, hindi yung palagi na lang ibang lahi ang makakasama. So shout out uli kay Brad Sherwin, Ruel at William. Welcome sa New Hope Transport family. Nasa training pa sila ngayon, Lahat ng pwede nyo sanang itanong nyo na, sinabi ko kanina. Lahat ng gusto nyong malaman, pag may kinalaman sa compensation, tanungin na nila lahat, dahil yung nagtitraining sa kanila, yun yung manager ng driver services at HR manager siya. So lahat masasagot niya yung mga katanungan. So muli, welcome sa New Hope Transport, and I hope sa mga iba pa nating mga kapatid na merong experience 1 year flat deck,
Kung ikaw ay may experience na 1 year sa flat deck at pwedeng makakross ng US, at ikaw ay may open work permit or PR or citizen ka, welcome ka na mag-apply sa aming company. Ano? Message nyo ako, no? Ibibigay ko sa inyo directly ang number ng HR manager at yung manager ng driver services na si Sir Jason. Napakabait niya. So, yun lang ang gusto kong ibalita, no? After na makabalik ako, kahit pagod, puyat, ano, kahit siyempre bakasyon, ini-enjoy mo yan. Na-delay yung flight ko kagabi, madaling araw na ako dumating, pero kailangan kong bumiyahe. So, nandito tayo ngayon sa biyahe. Ang biyahe natin ay papuntang Wisconsin, ano? Ang dala-dala nating load is cross member ng trailer. So, bale, yung cross member sa trailer mismo sa ilalim, ano, yung bakal na ginagawang pang-suporta dun sa deck. Yan ang load natin ngayon. Wala siyang tarp. Bukas na ang delivery nito for sure. Medyo late ako nag-start dahil naglagay ako ng mga chains, ng mga kailangan ko dahil 12 days nga ako na nawala, na nagbakasyon. Kaya marami akong inilagay na kulang na kinakailangan dito sa truck. So natagalan ako. Kaya ngayon lang ako nakalabas. Time check is 2 PM Tuesday morning, ano. Nandito na tayo sa Highway 79, heading tayo sa Pembina US border. So ngayon makakapasok na tayo kagad. I think 20 kilometers away ako sa US border. Welcome back sa sarili ko, no? Nakakatamad kapag galing ka sa bakasyon, ano, at bumalik ka sa trabaho, medyo tinatamad ka, pero kailangan nating maghanap buhay. So tuloy-tuloy lang ang biyahe ng buhay. Samahan nyo pa rin ako, mga kapatid, sa araw-araw na ating biyahe. At abangan nyo ang susunod na video vlog natin, content natin, ano. Hopefully makaisip ako ng mga bagay na gusto kong i-share sa inyo, ipakita sa inyo para ma-inspire kayo at samahan ako at sama-sama tayong matuto at ating panoorin at i-enjoy ang experience ng isang Filipino truck driver dito sa North America na naka-base sa Canada. Hopefully wala tayong aberya, no? So tayo nang susunod. Hello sir, good afternoon. Wisconsin, sir. I'm only alone, sir. No, sir. No, sir. Thank you, sir. Have a good day. You're welcome, sir. So okay na mga kapatid, ano? Mabilis lang tayo diyan, ano? Tinanong lang tayo saan pupunta. And then kung meron daw akong daladalang mga fresh fruit and vegetable, no? Tinatanong nila, bawal yan, no? Eh wala naman akong dala-dala, wala nga akong pagkain eh. Cook food meron ako. So nag-no lang ako. Confident naman ako, kahit check-checkin nila ako, eh wala naman akong i-declare talaga, no? Tsaka tinanong din pala yung ano, alcohol, ano? Cigarette and alcohol.
Well, di tayo nainom, di tayo naninigarilyo, so hindi rin natin yan na problema. Naisip ko nga dahil naghihigpit ang border ng US, ano, baka mas mahigpit sila, pero hindi naman. Okay lang din naman. Tinanong din nila kung mag-isa lang ako. Alam naman nila yan eh, kasi mayroong x-ray na dinaanan tayo. So malalaman nila kung may kasama ka dito or wala. So welcome sa North Dakota. Ano? Yan, dito na tayo sa North Dakota. At meron pa tayong 1,077 kilometers away sa ating destination. Bukas na ang dating natin doon. Bukas din ang unload natin. Try natin na umabot tayo sa Black River Falls ngayong gabi. Hindi ko alam kung anong oras ako darating doon, ano. Hating gabi na yan. Pero pipilitin natin umabot tayo doon. Hello, good afternoon mga kapatid, mga brother, good afternoon. Meron na lang tayong naiiwan na 80 kilometers para sa ating drop-off, sa ating load after ng ating bakasyon, ano? Going to Wisconsin. Current location natin, nandito tayo sa may I-90 going east, ano? At sinasabi dito is Merrimack. Ayan, no? Makikita nyo, Merrimack, Wisconsin. So kita nyo ang weather condition dito ngayon. May snow siya, no? Hindi naman covered yung kalsada ng snow, pero meron pa ring snow. At sa kapaligiran, very obvious din na talagang nag-i-snow dito sa area na to, no? So meron tayong 80 kilometers away, less than an hour na yan, no? Hindi na ako nakapag video kahapon ng gabi dahil galing nga ako sa bakasyon, ano. Dumating ako ng 3 AM, nakatulog akong 4 AM, then bumiyahe ako, pumunta ako sa yard ng around mga 9 AM. So kulang na kulang ako sa pahinga, no, sa tulog. Kaya pagka-park ko kagabi, no, kahapon ng gabi, knockdown na ako kagad. After kong kumain, as in paghiga ko, pagka toothbrush ko and everything, pagkasara ko nitong kurtina dito, paghiga ko, nag-iisip ako, nagbabalak ako sana na mag-edit pa dahil wala pa akong upload. Wala na, shutdown. Nagising ako, kinaumagahan, alarm na. At nagmamadali ako na gumalaw para mahabol ko na ma-deliver itong load na to ngayong araw. So, yan, naiiwan na is less than 80 kilometers away, no? Mga 45 minutes to an hour ang layo natin. Ang load natin, sinabi ko kahapon, is steel beam. Yan yung cross member ng mga trailers, yung inilalagay na pahalang sa ilalim ng trailer para i-hold yung deck, ano. Kasi hodang flat deck, reaper, ano, close band, yan yung nilalagay, yung load ko na yan. So yung pagdi-deliver natin, ang company na to is gumagawa ng mga trailers, no, for Walmart or kung ano man, basta gumagawa sila ng trailer na close band, kagaya ng mga may nilalagyan ng reefer, ano, hindi flat deck. Yun ang nakita ko sa pictures nung chinek ko siya kanina. So yeah, yun ang
current na situation. And then after na ma-unload ko ito, no, meron na tayong reload na isend na sa akin kanina yung reload details ko, no. At yan ay sa Wheatland Tube dyan sa Chicago, no. So papasok tayo doon sa area na ayaw pasukan ng mga driver namin dito sa New Hope pag hindi pa nakakapunta, kasi marami namang may ayaw na pumasok ng loob ng City of Chicago, di ba? And yung planta na papasukin ko dyan is nasa loob ng City of Chicago, kung saan masikip ang daan, na heavy ang traffic, na may mga mabababang tulay. So kapag talagang papasok ka ron ng bago pa lang, dahil marami namang way papasok doon, ano, kaya nga lamang yung way na palagi kong dinadaanan papasok na doon is yung subok ko na sakto lang yung mga mabababang tulay. Meron akong ginamit na way papunta ron, kung saan nakakalito naman ang mga daan na papunta, kasi pwede kang i-detour dun sa merong talagang sobrang mabababa ang tulay. Maraming mababang tulay ang Chicago, mga kapatid, yung Chicago, Illinois, no? So after nating ma-unload ito ngayong hapon, susubukan ko na dumiretso dun sa company na yon, ano. Inaalaw naman nila doon na magstay ka ng overnight as long as hindi busy, ano. At kadalasan doon twice na akong natulog sa company na yon, kasi kung sa loob ka ng City of Chicago mag-stay ng gabi, no, like medyo hindi ganun ka-safe. So not unless na doon sa company mismo ako mag-stay for the night. Pag hindi naman uubra at hindi kaya dahil wala na akong driving time, hindi ko na ina-attempt pa na pumasok sa loob ng Chicago, City of Chicago, no. Nag-stay na ako sa mga truck stop bago pumasok ng Chicago, kapatid, ano. Ewan ko ba't nagsisignal ito kagad na, ano, maglilipat. So lumipat na ako. Itong merong mag-merge na kabady nating tracker. So okay lang. Ayan, gloomy ang panahon, ano. Hindi kagaya kahapon. Sayang hindi ako nakapag-video, although nakapag-video ko na yung camera is facing me, ano, pero yung camera na facing yung kapaligiran kahapon from North Dakota hanggang Minnesota, napaka-araw, no, walang snow ang kalsada. But then nung pumasok na ako ng Wisconsin, diyan na nag-start na meron ng snow ang kalsada. Itong mga kapatid, ano, traffic dito dahil ba yung eskwelahan, ano. At tong area na to pataas, dumudulas ako. Dumudulas ako. Buti na lang hindi ganun kakapal yung mga snow dito, or else baka ma-stuck ako dito. Kanina doon sa bandaron, hindi ako makagalaw kasi nga pataas ito, dumudulas. So itong mga to, susundo to ng mga anak nila, kaya napaka-traffic dito, no? Kumbaga ang inaalaw lang sigurong pumasok doon na sasakyan konti lang, kaya hindi makaabante to. Tinanggal ko na yung ko, nakalock yung drives ko kaya na siguro. Kanina kasi doon dumudulas, so ang ginawa ko, nag differential lock ako ng mga drives ko, no, yung 4 na gulong, nakalock siya lahat, and then inaapakan ko yung ko ng dahan-dahan.
Ito baba yung bus driver, ano. So yan, I think makakalampas na tayo rito kasi ayan. Eskwelahan. Ito, hindi niya pinadaan pa to. Okay naman na, hindi pa pumasok ito eh. Wala eh. Dito tayo pinadaan eh. Yan o, dumudulas yung gulong ko. Pero okay naman na. So, nag-i-snow dito, no? And then kanina maraming tumatawid ditong estudyante. So kailangan mo talagang mag-i-stop. So bawat kanto yan, merong nag-stop ng traffic ano kapag may estudyanteng uuwi. Yan. Merong nag-i-stop and kailangan mong sumunod, no? Kailangan mong sumunod. So mga 2 hours, sabi mo ng 2.5 hours kasama na traffic. So, may maiiwan sa ating 5 hours, kayang-kaya na. No? Kayang-kaya nating makarating dun sa pagpipick upan natin. Para bukas, meron tayong fresh 11 hours. Remember, once na nasa US ka, you are only allowed to drive for 11 hours. And in that 11 hours, you need to rest for at least 30 minutes. Kasi ang first 8 hours lang ang ibibigay sa'yo. Yung 3 hours na karagdagan nun is ibibigay lang sa'yo after 30 minutes break. Sa Canada, it's 13 hours total. It doesn't matter kung magpapahinga ka or not. It's up to you. But for a flat deck driver, you are required to do a load check every 150 miles or 250 kilometers the most. Ano? Or before 3 hours kailangan mong mag-load check. Kailangan naka-record yan na nag-load check ka, na chinek mo yung securement ng load mo is mahigpit pa rin, hindi nag-move ang iyong nag-ship or nag-move ang iyong load. Responsibilidad yon bilang isang truck driver. Pero kapag ikaw ay reefer driver or yung van driver, wala kang responsibility na tumigil ng every 150 miles, no? But for a flat deck driver, it is a requirement. Kailangan naka-record. Kaya kung ano man ang pwedeng mangyari sa daan, nalaglag yung load mo, pag chinek yung ELD mo, yung logbook mo, wala kang load check, then it's on you, no? Mas mabigat yung pataw na parusa compared dun sa nalaglag yung load mo pero nag-load check ka, di ba? May proof na, oh, chinek ko yun kanina and I can't check my load from time to time, di ba? You're checking it on your side mirror pero hindi mo talaga totally alam kung ano nangyayari dyan sa likod. But if you have proof na ni-record mo yung nag-load check ka as required, then kahit papaano meron kang laban, kung sakali mang may malaglag dyan sa load mo. Yun mga kapatid, So mas maraming responsibilidad at trabaho yung mga flat deck driver. Mas mataas ng konti yung kinikita compared sa sa yung mga box type, yung mga drive-van or reefer, ang mga flat deck kasi mas matrabaho, mas madaming responsibilidad dahil from time to time i-check mo yung load mo kung secure pa rin.
500 meters away. Ayan, makikita nyo dyan sa left side. I think yan yung company. Mga trailers, ano, yan, Stoughton Industrial Park. Ayan, mga kapatid. So, truck entrance. Okay. So, magbabasa-basa na tayo ng mga signages dahil I'm pretty sure na ito yung company, no? Yan yun. So, gumagawa sila ng mga trailers, ano? And let's see kung saan ang entrance, no, ng papasok sa company na to. Ayun, no, mga trailers na ginagawa nila, yun na yung chassis and tires and wheels, di ba? Yun, no, yung nandun, kung makikita niya yung sa left na yan. Ayan, Stoughton Trailers. Ayan, no, yung chassis niya. Itong dala-dala ko, yan yung nilalagay na pahalang dyan sa mga yan. Cross member ang tawag, ano? So I think dito na yung pasukan, kung hindi ako nagkakamali, ano, doon, hindi dito. Ayun, ito yeah, ito. Arriving at 1299 Veterans Road, Stoughton, Wisconsin 53589 on the left. So ito ang pasukan. So let's see, ano. Papatayin ko muna yung aking camera, no, dahil may mga pangalan na. Kita-kita tayo maya-maya. Ina-unload na ako, mga kapatid, na. Ayun yung load ko. Yun yung cross member, ano. Dun sa mga trailers yan na, ano, na yung mga ganyan, no. Yan, yung mga yan. Dito sa mga flat deck, wala yan. Meron din, ayan, no. Ito. Yung mga yan, yan. Ano to, bale, aluminum to, itong trailer na to, no. Pero yung mga yan, mga bakal yan. So, para dun yan. Yung cross member na yan, ano. Light beam ang tawag nila dyan. Very light siya, pero napaka tibay. So nag-unstrap ako, then niroll ko yung strap. Hinihintay ko lang matapos na i-unload ako, and then punta na tayo sa Chicago. Pipick upin natin yung load natin doon, reload natin bukas papuntang Mississauga, Ontario. So nag-i-snow dito, kung makikita nyo, mga kapatid, ano, nag-i-snow. Kagaya ng sabi ko, yan ang ginagawa nila, mga trailers, mga bagong trailers yan. Dito nila ina-assemble yan, and then i-deliver yan or kukunin yan ng mga nag-order, no. Yan, parang yan, no. Heartland Express Company yan, no. Company yan na nag-order ng trailer sa kanila. Yan, no. Dayton Freight. So iba-iba. Yung isa naman sa Pennsylvania na pinagdi-deliver namin ng ganyan, gumagawa sila ng trailers para sa Walmart. So after nito, I think punta tayo dyan, iikot tayo, pabalik, palabas. And then, diretso na tayo sa Chicago kaagad. So yun lamang, mga kapatid, ano, kita-kita tayo sa daan mamaya. So, okay na tayo, mga kapatid, ano. Diretso na tayo sa Chicago. Meron 223 kilometers, meron akong 5 hours. So okay lang yan. 5 hours and 4 minutes of remaining kaya yan. Makakarating tayo doon ngayon, ano. So ito yung pinag-deliveran ko, no. So pati yung Swift na company pala, dito sila nagpapagawa, ayan, no. So nag-i-snow ngayon, no. So mag-ingat tayo dahil madulas yan for sure. I-upload ko tong video na to, no.
Kasi wala pa akong na-i-upload since nagbakasyon ako. Pag maaga ako nakarating sa Chicago, no, at nag-stop na ako, itatry ko na i-upload tong videos na to para meron kayong mapanood, mga kapatid. Kasi supposed to be kahapon Tuesday may upload na ako, pero since busy ako. In 300 meters, turn left, then take the first left. So ito na yung kasabayan ko kanina, nag-drop din siya. Ang dinala niya naman is itong mga mga axle, no? Ay, yung mga axle na yan, yun ang dinala niya para dun sa trailer. Yung mga yan. Yan, nakikita nyo yan, yung mga axle na yan, siyang nagdala niyan. I don't know kung saan na yung lilikuan ko dito. Dito yun, I'm sure. Do not enter, sabi niya. Turn left, then take the first left. Saan kaya ako nito, Pap? Lalabas. Dito. Dito tayo. Sa kabila. Pabaliktad sila dito no? I don't know kung magta-time out pa ako dito. I don't think so. Diretso na tayo dito na lalabas. Kasi okay naman Tingnan natin kung yun, di ba? So yun, okay na mga kapatid. Natapos natin ang ating drop off ng halos po 24 hours lang 1,200 kilometers from the yard. Nakapag drop off na tayo. And ngayon heading na tayo sa turn left, then take the first right. Sa Chicago para sa ating reload, Stop tayo dito. Palampasin muna natin yung mga yan para wala tayong abala sa daan, So mga kapatid, muli, salamat sa pagsubaybay sa mga subscriber natin, sa mga viewers natin, sa patuloy na sumusubaybay sa ating mga content, maraming salamat sa inyo. Kung mapapansin nyo, medyo dumadami na tayo, maliit pa rin tayong channel, pero we are growing day to day, merong nadadagdag sa atin, at masaya ako na makita na nandyan kayo, hindi kayo umaalis. Sa patuloy nyo akong samahan, sisikapin kong makapagbigay ng mga impormasyon, ng konting libangan, and of course yung yung inspirasyon sa mga kapatid natin na nangangarap na makapunta rito sa North America para maging isang truck driver. Patuloy nyo akong subaybayan. Magbibigay ako ng mga kaalaman, kaunting kaalaman, na maaari nyong magamit once na nandito na kayo, At muli, maraming salamat sa inyo mga kapatid sa mga regards nyo sa akin sa araw-araw, sa mga comment. Binabasa ko lahat yan. I appreciate it, mga kapatid, Maraming salamat. At patuloy po kayong sumubaybay. Huwag niyo pong kakalimutan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Isang magandang hapon, Manibelang Pinoy po. Ayan, good evening mga kapatid, Dito na tayo sa Chicago area, 25 kilometers away sa ating pick-up destination. Bukas ng umaga ang ating appointment reload. Doon tayo matutulog, So ito ang Chicago area. Nasa I-290 tayo ngayon, heading east, kung hindi ako nagkakamali. I-290 heading east, eastbound tayo ng I-290. Meron tayong 20 plus kilometers away. Hope hindi tayo ma-shoot sa sa maling daan. Matagal-tagal na rin hindi ako nakapunta rito. I think mga 8 months,
8 months na akong hindi nakakapunta dito sa pipick-upan ko. Pero nung December, nadaan tayo rito. Napadaan tayo dito sa kalsada na to, no? Na traffic nga tayo, no? Pero dito sa kinukwento ko dun sa mga previous videos ko, yung isa sa company na pinipick-upan namin ng load dito, at least 8 months na, around 8 months nang hindi ako nakaka-pick up. Medyo pag first time mo magpipick up, medyo challenging yung papunta doon dahil masikip yung kalsada, no? Alanganin yung mga turn niya, and meron mga mabababang tulay. So pagka nagkamali ka ng diskarte ng papunta ron, ano, hindi mo chinek mabuti, baka mapunta ka sa alanganin, mabababang tulay, tapos yung mga turn na napakasikip dahil napakadaming sasakyan, medyo challenging. Pero sa mga veteranong driver, kayang-kaya nila yun. Pero pag sa kagaya ko na lalo nung dati na nag-uumpisa pa lang, medyo mahirap. Medyo kinakabakabahan ka habang binabaybay mo yung papunta ro. Pero medyo konti ang sasakyan, ano? Basa yung kalsada, no? Medyo may drizzle, no? Wet snow, kaya basa yung kalsada. Current temperature is minus 2 degrees Celsius, ano? Time is 6:30 PM. Nandito tayo sa Chicago, Illinois. Sana hindi nagbago ang policy nila dito, no? Kasi pinapayagan naman dito na mag-overnight ang mga truck. Sana wala nang sisita sa akin na kung anong oras ang pick-up ko. Pero 2 beses ko nang nasubukang natulog dito. I think pang-6 na beses ko na to. Kung hindi ako nagkakamali, pang-6 na beses na pick-up ko na to sa loob ng 2 taon ako sa company ko. Pang-6 na pick-up ko na to. 6 or 7, ganyan, sa location na to. Ayun ang train, no? So mga Chicago, mga nandito sa Chicago, si Sir, nakalimutan ko ng pangalan na naman ni Sir, Ruel yata. Sir Kabaong, boss, nandito ako ngayon sa area mo. Medyo hindi ako nagpasabi na pupunta ako dito. For sure mapapanood mo dito, bukas na or maybe next week na, kasi kinat ko na yung first video ko. So ito sa na to, by Friday na siguro tong video na to. Naalala ko nung bago pa lang ako sa company ko, no, sinend nila ako dito. Alam ko na, ikwento ko na, talagang nahirapan ako sa pagpunta, no, sa na to, sa company na to na pagpipick-upan ko. Medyo struggle ako noon dahil kinakabahan ako dahil ang dala-dala kong truck noon is yung classic na merong ang tambutso niya nasa taas, na iniisip ko baka sumagad yung tambutso na yon dun sa mabababang tulay. Pero pag ito, mababa lang ito, wala naman siyang tambutsyong nasa taas. Pero yung first time kong pumunta rito, classic truck ang dala-dala ko, manual, no? Manual truck ang dala-dala ko, na yung tambutso niya nandyan sa taas ng bubong. Natatakot ako na baka yun sumabit dun sa mga mababang tulay, kasi yung dinaanan ko mabababa yung tulay talaga, promise. Pero itong papasukan ko ngayon, na-discover ko na to later on, no? Let me see. Yeah, ito nga yun.
So dito na ako palaging dumadaan, no? 290, then kakanan ako. Basta 290. Pagka nag-wheatland ako, hahanapin ko yung entrance na manggagaling ng 290. Hindi ako dadaan dun sa iba. Kasi twice kung sinubukan na dumaan dun sa iba. Kasi itong I-90 na 290 na to, napaka-traffic nito. Pagka rush hour, ano? Nagtataka nga ako ngayon dahil 6, mag-aalas 7 pa lang ng gabi. Pero walang traffic ngayon dito. Pero dati kasi maraming ginagawang kalsada rito, no? Pero ngayon wala na. Mukhang naayos na lahat. Tapos meron akong mga ibang ruta na dinaanan papunta ron. Nako, napaka-grabe talaga yung pinapadaanan niya. Yung mga turn ng left, right, talagang ano, may mga kotse sa corner nang lilikuan mo. Talagang mahirap talaga. Talagang ay nako. Kaya sa mga tropa natin ngayon yung mga bago sa company natin New Hope, shout out uli si Brad, Sherwin, Ruel at William. Pagka dito kayo pipick up sa 290 kayo papasok. I-check ko yung yung daan na to para maibigay ko sa inyo kasi ito yung pinaka-safe sa tatlong ruta na pinasukan ko papasok dito sa company na to, no? Depende kasi kung saan ka manggagaling pero kahit saan man ako manggaling, hahanapin ko tong 290 kahit iikot ako. Dito ako dumadaan dahil ayoko nang subukan na dumaan dun sa ibang ruta dahil struggle ako para sa akin pero kung sa inyo is kaya nyo dumaan dun, then yeah, it's up to you kung gagamitin nyo lang yung GPS track nyo, no? Pero ako dito ako dumadaan sa 290 and then kakanan ako ng ano bang street tong kakananan ko, 27C, Western Avenue, no? Western Avenue. Yan. May mga mabababang tulay din dito pero manageable na. Hindi siya talaga super baba. May mga dumadaan na naka-reefer, ganon. Yung mga ganyan drive-an, may mga dumadaan. So walang problema. Yung mga ganito na lang yung kinakabahan. Pag may sunga yung truck mo, kinakabahan na ako. Meron pang nangyari sa akin dyan, yung isang route na pinasok ko, may nanloko na nag-gradyo na tracker na puti. Are you sure? Parang are you sure, man? Parang ganun ang pag-intindi ko. Parang sure ka ba nakakasya ka doon? Parang ganun. Islang yung banat niya So tumigil ako talaga. Nag-stop ako before the bridge kasi yung sa ibabaw niya daanan ng tren. So nag-stop ako. 2 lane siya. Nag-stop ako dito. Ayan, ganyan. Nag-stop ako. And then nag-radyo ako. Nagtanong ako sa mga trackers na kasi lahat ng truck kumakaliwa. Ako lang ang dumiretso talaga. Promise. Kabang-kaba ako nun. So nag-radyo ako. May CB radio kasi yung truck na ito. Wala ito Tapos nag-gas ako ng help na pwede ba akong dumiretso dito? Sabi kong gano'n. May sungay yung truck. May sungay pa rin yung truck ko noon. Walang sumasagot sa akin. And then merong isang straight truck na pumasok na I think kasing taas naman ng mga drive-an, no? Kaya nagdahan-dahan ako na naman ako. Pero ganito lang yung layo niya dun sa tulay. So never ko nang inulit yun, no? Never ko nang inulit na dumaan uli doon. Tapos meron naman yung isa na nakakalito. Kumbaga, kapag hindi mo napansin at napashoot ka dun sa first right, tapos ka na. Kasi no track route ang makikita mo. Meron yung kakananan na papunta sa tulay na merong first right at second right. Dapat dun ka sa second right. Nasubukan ko, buntik akong ma-shoot sa first right. Buti na lang hindi ako na-shoot dun. So hindi ko na rin inulit doon dahil very tight yung mga turns doon, na yung iikutan mong ganyan,
yung kakananan mo, merong mga nakapark na kotse sa corner. Tapos doon sa lilikuan mo, may nakapark na naman din na kotse magkabila ang side ng kalsada. Talagang magbo-button hook ka ng todo talaga. Mga ano pa siguro, mga 5 to 10 meters palayo mo sa corner, mag-button hook ka na. Kainin mo na lahat, pati yung kabilang linya, no, kakainin mo na. Actually, one way yon. Kaya may nakapark na both sides ng mga kotse. Mahirap. Kaya nung na-discover ko ang daan na ito, every time na pupunta ako rito, dito ako lagi dumadaan. So ito, medyo tight right turn din to, no? So ginagawa ko dito, pinakain ko na tong buo na to. Hindi ko nakita. Turn left on West 45th Hindi ko Street. nakita yun kung ano. Pero okay lang yun. So, yeah. Ito na yung medyo maraming... Wala nga ang sasakyan ngayon, mga kapatid. Kung makikita nyo, di ba? Wala na yung mga sasakyan. Pero ito, puro sasakyan to lahat. Itong mga to. And maraming mga ano dito. Mga sasakyan pag rush hour. Talagang hindi ka papasingitin. Tapos yung lapit-lapit yung ano, ito tong stoplight, ano, makikita nyo, lapit-lapit yan, di ba? Pag maraming sasakyan dito, hindi ka basta-basta makakatawid. Kasi nga, mababarahan mo yung linya, no? So hindi ka basta-basta makakatawid talaga pagka rush hour dito. Kasi puro sasakyan to, puro kotse. No, yan pa. Nandito sila, hindi ka makatawid. Nagagalit yung nagagalit yung nasa likod mo. Nagagalit sila talaga. Malapit na tayo, 6.5 kilometers, ano. So Western Avenue to. Itong street na to from 290 kanan ng Western Avenue. Just dire-diretso na lang to. Pag malapit na dun sa company, magle-left lang. And then pasok na dun sa alley, dun na yung ano, yung pagpipick upan. Well, maluwag tignan ngayon dahil walang mga sasakyan. Pero pag rush hour to, magkabilaan to, puro sasakyan to. Tapos maraming tao. Ayan, yung bridge na yan is 13.8, di ba? Ito yung mababa na yan. Diba? Ayan o, 13.8. So low bridge na to. Pagka medyo mataas ka, yari ka na dito. Ayan o. Pero itong sa akin, wala to. 12 plus lang itong sa akin. 12.6. So yun ang isang struggle ng mga truck driver, ano? Yung masisikip na daan, mabababang bridge, ganyan, mga alanganing turn pagka nasa loob ng city. Yan ang mga kinatatakutan naming mga truck driver dito sa ano, no? Ayan to, masikip po, diba? Anong problema? Oh, yun, nabutan tayo ng light.
So, sino yung taga rito? Nakalimutan ko na yung pangalan ni Bossing eh. Si Sir Kabaong yun eh, yung nandito. Hindi ko na maalala yung name niya. Pero palaging nagko-comment sa atin yon si Sir. Pero wala, hindi ko alam yung kung ano yung Ruel yata yung first name ni Sir eh, Ruel. Hindi ko na sure. Kung ano yung first name ni Sir. I think dalawa na sila dito eh, na subscriber natin. Shoutout sa inyo Sir, kay Sir Rowell yata siya. Pero alam ko yung last name nila, Kabaong yata yung last name nila. So dito sila sa Chicago. And meron pang isa, dalawa sila eh. Tatlo, I don't know. Pero shoutout sa inyo mga brad. Nandito ako sa inyong baluarte. Hopefully soon merong enough time para ma-meet ko kayo, no? Check ko na lang mamaya. I-shout ko. Shout out ko yung mga taga Chicago, Illinois na mga brother natin, Kasi mababang naman to. Hindi, 14.4 yun. Yung kanina 13.8 yun, mas mababa yun. Pero ito na yung pinaka the best na daan talaga. Promise. Yung sa mga kasamahan ko ngayon na mga kababayan natin sa sasabihin ko sa kanila itong daan na to. Para hindi na nila ma-experience yung na-experience ko dati. Yung naalala ko, yung isang ruta na dinaanan ko, dito ako nang galing eh. Dito. Ito. Dito. Hindi, yan. Teka lang, saan ba yun? Ayun, dito nga yata. Dito. Yung first right, dyan pupunta sa kabila na yan. Yung second right, yung doon, tapos lalabas dito. Nasubukan ko yun. Naku po. Ayan, dyan yung isa. Yung pag nag first right, dyan ang shoot mo. Pagka doon sa second right ka, dito ang shoot mo. Hanggang yan na yun. Pero doon, mayroong low bridge doon. Ito yung tulay na sa bandaron na sinasabi ko na nag-stop ako. Ito. Pag dinire-diretso yan, meron pa uli doon na nag-stop ako dahil nga hindi ko alam kung kakasya ako talaga. Ayun. Pero merong tricky part din dito na 14.2 ang taas nito na pupunta ka dun sa hindi na pwede dun sa Western Boulevard. Itong tinuturo nito ni Google Map, mali na to kasi no track route ito. Itong tinuturo niyang ito, no track route yan. Hindi ka pwedeng papasok dyan yan. Ito dyan. Tapos diretso doon. Hindi, dapat dito talaga dire-diretso to. Kasi no track route yan, yung kabilang yan. Pero yan yung kalye na kadikit nung company na lilikuan, na lelefan. Pero dito ako magle-left, manggagaling, and then island, no? And then traffic light uli. Ganito yon. Yung lilikuan ko parang ganyan. Maiksi lang. Ito, may traffic light, no?
And then yung lilikuan, island na ganyan, yung island na yan, traffic light uli. Tapos may dalawang kotse na nakapark sa pagkabilang gilid. And then yung nanggagaling dito na magra-right na pa ganyan, babarahan niya yung lilikuan mong pa ganon. So pag hindi mo inimpose na ako muna, wala, hindi ka na makakatawid. Ganun nangyari sa akin siguro mga 3 times na nag-green na hindi ako makatawid. Dahil nga may nauuna eh. Inuunahan ako nung nanggagaling dyan, nakakanan na ganyan. Kinukuha niya ng space dyan. So hindi na ako makaleft dahil both sides merong nakapark na kotse, no? Both sides nung pagkakakaliwaan ko niya, makikita nyo mamaya, may nakapark doon na mga kotse pag sa araw dahil siguro wala silang mapagparkingan na iba, doon sila nagpapark. Kaya ngayon, pag mayroong isang sasakyan na bumara, wala na, hindi ka na makaka-left talaga. There's no way na makakaya mong mag-left, not unless wala pang kotse doon na gustong tumawid. Yun, pwede pa yun. Kakayanin mo talaga, talagang kakainin mo, babalagbag mo yung trailer mo para lang makatawid ka. Papakita ko sa inyo mga kapatid, ano. Yan, di ba, tingnan nyo mga lumang ano to, ewan kung ano to, tren ba yung nasa taas niyan, yung lumang railway tracks ng tren na hindi na ginagamit siguro, no, or ginagamit pa rin yan. Yan, mababa talaga to, yan, no. Alanganin ka rito, yan, no, pagka ikay mataas, sabit ka dyan, no, sasabit ka dyan sigurado. Ayan, tira yung mga ganyan. Pagka ano yan, marami sila dito. So ito na yon. Eh nakikita nyo yan, yung ano na yan. Sakto lang yan eh, pag bumalagbag ako dyan, yan, yung sa island na yan. Kaso may traffic light, and then yung tatawiran mo na kalsada, may traffic light pang isa. So kailangan mo talagang bumalagbag. Eh noon, wala akong mapagtanungan kasi bago pa lang ako, no? Wala akong mapagtanungan ng mga kasama nating driver, ano. Ayan na nga. Hindi pa dyan yan. Ayan, may nagbanggaan doon, no? Ayun, no? So, traffic na dyan. May nagbanggaan dyan, yun. Diba? So, ganyan yung lilikuan ko doon. Tapos yan, yung magkabila na yan, meron nakabalandra dyan ng mga kotse. Magkabila yan, no? Nagbanggaan na, oh. Oh, di ba? Oh. So dito tayo sa susunod na traffic light. Ayan. Ganito 'yan, punong-puno ng kotse diyan. Tapos ito maraming dumadaan dito, no? Pag rush hour. Tapos pagle-left ka ngayon diyan. Turn left at the traffic light. Ayan, wala nang sasakyan eh, nakapark, di ba? Swerte kasi wala na eh. Oh, di ba? Yang magkabilang yan, may nakapark diyan lahat na kotse. Yang sa, yan, kakaliwaan ko na to. And then, may sumusungaw dyan na nanggaling doon, napupunta rito, mag-i-straight dito. Ayan, yan. Pero, walang nakapark, di ba? So, madali lang ngayon, napakadali. Pero, pag both sides dyan, may nakapark dyan, naku po. Wala na. Tapos, di ba, traffic light ulit, tapos, shoot ako doon ngayon. Ayan, diretso. Dito na yung company ngayon. So, yung pangalan na yan, eh, i-blur ko yan. Kasi hindi pwedeng ipakita yan. Baka tayo madali, no? So, naku, mukhang puno. Ayan, no? Ayun, meron doon sa pitan nun. Doon ako puposisyon. Doon sa ano na yun. Diyan ako ngayon puposisyon. No? Stop sign, tigil tayo para hindi tayo masita, no? And then puposisyon tayo dun sa likod nun, no? Ayan, dito tayo.
turn right, then take the first right. So dito na tayo matutulog ngayong gabi, mga kapatid, ano. Itong mga to, ano pa yan? Bukas pa siguro loaded yung mga yan, no? Okay mga kapatid, isang magandang gabi. Bali yung load natin bukas is yan, yung shipping office na yan dyan, le-left dyan, le-left. So mangyayari nito, bukas lalabas ako dyan, ganyan. It's either aatras ako doon, ano, aatras ako, pero kung nandito na ako sa harap, wala akong magagawa, kundi lalabas ako dyan, pupunta ako doon, di aatras ko doon, or iaatras ko dito, then kakaliwa ako dyan. Sa loob niyan, dyan ako low-loadan. So medyo tight dito sa area na to, pero kaya naman, basta dahan-dahan lang. So yun lamang mga kapatid, ano, isang magandang gabi sa lahat. Kita tayo bukas sa ating load dito, no? Dito na tayo matutulog. Isang magandang gabi mga kapatid.